Ilan po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating Life with Dante M podcast natin po. O kahapon yung na-feature natin kwento, yung kay Miss Grand International, Rachel Gupta, yung title holder for MGI 2024. Indian National po siya. Kung saan nag-resign siya po as crown queen for alleged broken promises ng MGI, hindi magandang pagtrato, pinatira daw sa bulok na bahay, matindi. Sa katoksikan niya yung environment sa MGI, yan yung mga aligasyon ni Miss Grand International, Rachel Gupta, na isang pong Indian National. Ngayon, may mga nag-react doon sa ating vlog kahapon. That is one side of the story. Sabi ni Maria Luisa, at this point, this is one side of the story. Ang papalit sa kanya ay Filipina, si CJ Orpiasa. I wonder how she would fare. Ito yung kwento natin kahapon. Sabi ng isa pa rito, parang sinura honor lang, ginamit, madaming yumaman, sa kasikatan niya, kunwari, pinakasalan at the end, iniwan. Sabi ni Madam Gloria Marquez, nako, kawawa naman pala siya. O ito si Miss Rachel Gupta. Siya yung nag-resign. Yan, Rachel Gupta breaks silence, alleges vote buying in Miss Grand International. Di na nakatiis mga kababayan. Kape muna tayo po. Pag-usapan natin ngayon, yung other side naman po. Tapos may bago na, siyempre yung runner-up mga kababayan. Isang Filipina pala yung runner-up. Siya na yung take over. Ngayon, siyempre tuwang-tuwa yung mga Filipino kasi yung papalit na Miss Grand International, yung runner-up, isang Pinay. Pero siyempre, that allegation mga kababayan will remain. Kahit papano, nasira yung reputasyon ng organizer. At pag hindi sila nagbago, the same treatment, malamang sunod-sunod ang lilitaw. Tulad ni Miss Rachel Gupta ng India, para ikondina yung mga alleged abuses, broken promises, at baka mag-result ito sa pagka-bankrupt ng company. Di ba? Yan ang mga possibilities dito. Importante kasi hindi masira yung reputasyon. Iba ka naman na niya, Mr. Maravillas, hindi man totoo. May kasabihan po kasi tayo, walang oso kung walang apoy. O ngayon, kung hindi totoo, pwede baga po na mag-file sila ng complaints. Yung mismong MGI could file a complaint against Miss Rachel Gupta. Pero ang ginawa mga kababayan, nag-press release din lang to counter the allegation ng nag-resign na Miss Grand International. Ito yung kwento ngayon sa Philippine Daily Inquirer. Sabi dito, CJ Orpiasa truly deserved Miss Grand International 2024 title, says Andy. As Filipino Queen Christine Julian CJ Orpiasa steps into her new role as Miss Grand International, her national director in the Philippines heap praises on the country's newest title holder. Sabi po ni Arnold Bigafria, siya po itong nasa left side. Sabi dyan, newly proclaimed Miss Grand International CJ Orpiasa with Miss Grand International Grand Philippines National Director Arnold Bigafria left, and Miss Grand International founder Nawat Itzageresil. Siya po yung nirereklamo. Si CJ Orpiasa daw truly deserved Miss Grand International 2024 title. Makikita niya, Mr. Maravillas, natawa ka. Kung truly deserved, di sana yung Filipina contestant last year. Itong si Christine Julian Orpiasa, siya na yung kanilang kinurunahan. Di ba po, mga kababayan? So napakalinaw po na kung sa psychology po, defense mechanism lang. Pang-cover doon sa nag-leak
doon sa expose mga kababayan ng isang taga-India na una nilang kinurunahan. And because of the, nangyari, sabi ni Rachel Gupta, hindi man nila tinupad yung mga promises. Prinomisahan daw siya na bilang isang crown queen, you will travel niya up to 20 countries. And titira ka niya sa magandang penthouse. Bulok na bahay po daw siya pinatira. Walang maayos na pag-asikaso, pati pagkain, nag-grab food na lang siya. And most of the time, sabi ni Miss Gupta, just to survive, mga chichirya na lang po, baka piatos. Mary Grace piatos po. Kung Mary Grace pinakain, di, mas okay. Pero kung piatos lang, doon na lang daw siya nagsasurvive. At ang hindi niya gusto yung body shaming, pinipisil-pisil daw lahat ng parte ng katawan ng mga contestants. Tulad niya, gusto niya mag-gym. Hindi siya makalabas. Ni walang transportation na pinoprovide sa kanya. Taliwas doon sa mga promises. Kaya broken promises yung rason. Mangiyak-iyak mga kababayan. And finally, nag-decide mga kababayan nitong si Gupta to resign. And i-give up na lang yung corona. Kasi Mayo na niya ngayon, patapos na yung kanyang crown. Hindi man natupad yung mga promises sa kanya. Anyway, sabi rito, Arnold Bigafria, head of ALB Pageant Circle and National Director of the Miss Grand International Philippines and Miss World Philippines pageants, shared his message to his new queen on social media. Kagabi, mga kababayan, sabi niya, congratulations CG Opiasa for finally making history as the first Filipina to win the Miss Grand International crown, sabi ni Bigafria. Ang tawag dyan mga kababayan sa atin, pampalubag loob. Di ba? Unbelievable yung statement na truly deserved. Kung truly deserved, di siya na sana yung kinurunahan ninyo last year. Di ba? But anyway, runner-up naman siya. Kung sa succession, rightful successor din siya, siyempre. Kasi nag-resign nga. Kaya lang, yung kwento na pinasabog po ni Gupta, matagal yun. Hindi yan magkakalimutan ng mga tao. Ngayon wala pa siya masyadong impact. Pero later on, mga kababayan, pag naulit ang ganyan, may magsalita pang iba, malamang matunaw. Di ba? Importante yung lessons dito mga kababayan. Importante pag pumasok tayo sa ganitong mga bagay. May klaradong may klaradong kontrata. Di ba kahit sa showbiz po, pag walang klaradong kontrata, hindi tulad ng mga panahon. Pero sabi nga, kahit si Nora Honor, na-exploit. Pero nagpasinsya na lang po yung ating superstar. Pero just the same, naibulalas niya sa mga interviews. Although wala siyang pinapangalanan. Yan ang magandang pag-ugali naman po. Kaya lang, pag ganon, mahaba yung pasensya ni Miss Nora Honor po. Pag masyadong mahaba din yung pasensya, lagi na lang nagpapasensya po, nagiging prone sa abuses. Kaya importante din na may balance. Marunong ka rin magpasensya, pero pag sobra na po, kailangan magsalita ka na rin. Ito yung nangyari kay Gupta. Hindi na niya makayanan po. Ayon, nagsalita na siya against po sa Miss Grand International. So sabi rito, Opiasa is poised to receive the Golden Crown as she officially takes over the remainder of the reign of erstwhile winner Rachel Gupta who resigned noong Wednesday, May 28. So sabi ni Bigafria, from the very start we always knew deep in our hearts that you truly deserve the Miss Grand International 2024 title. So normal din ito kasi siya yung director dito sa Pilipinas. Siyempre, paglalaban din niya yung ating bansa. Kaya lang ang nanalo India. So hindi natin masisisi kung ganito yung statement. Bawat national director siguro ang set up ng company, mga kababayan, lahat ng bansa na mahilig po sa mga pageant, may national director. Tulad dito sa ating bansa, may national director din sa Amerika, sa kung ano-anong bansa, sa India.
para sa national search. And after the national search comes the international competition, just like the Miss Universe. Di ba? May Miss Universe Philippines, then the Miss Universe World na mismo. And that is normal sa isang national director na ipaglaban yung kanyang bansa. So sabi dito, before Opiasa's ascent to the throne, the Miss Grand International pageant's golden crown remained elusive to Filipino aspirants, resulting in frustration among fans in the Philippines. Nicole Cordoves came so close to winning the crown in 2016 when she finished second, and Samantha Bernardo got the same fate in 2020 as the first runner-up. The organizer of Miss Grand International Philippines pageant also extended its gratitude to Miss Grand International Organization founder, owner, and president Nawat Itzarag Grisil. Siyempre, didikit din si yung national director natin dito sa may-ari. Ganyan lang naman po. Normal sa isang business organization yung ganun. Sabi dito, when Gupta revealed on social media that she was abdicating the title, she accused the Miss Grand International Organization of broken promises, mistreatment, sa toxic environment that daw dyan sa Miss Grand International, and even released a video afterwards explaining in further detail how she came to the difficult decision. Ngayon, ang buwelta po ng Miss Grand International Organization, inakusa din si Gupta of being remiss ka niya sa mga duties mo as queen and being difficult to deal with. Mahirap daw kausap kasi. So yun ang side-in, mga kababayan ng Miss Grand International Organization. Kung sino yung nagsasabi dito ng totoo, tinginin nyo sino. Si Miss Gupta o yung Miss Grand International Organization. Di ikaw Mr. Maravillas, anong tingin mo? Possibly, may mga pagkukulang din si Miss Gupta, or possibly yung mga pagkukulang ni Miss Gupta, consequences ng pagkukulang ng organization. Di ba? Or pwede din na may attitude kasi itong si Miss Rachel Gupta, kaya ayon, hindi na gumastos, naayon doon sa mga promises. Hindi natin alam, kaya in case siguro kung mag-file ng formal complaints, could be in court. Doon maisasaysay mga kababayan kung sino yung nagsasabi ng totoong kwento, and will be decided by a competent court. Pero this time wala man po, walang formal complaints. Only allegations on social media and the mainstream. Pinasabog ni Gupta yung kwento na minaltrato siya at hindi man tinupad yung mga promises, at ngayon pinalitan na din siya. Nagunahan nga Ang sabi ni Miss Gupta, nag-resign siya. Sabi naman ng Miss Grand International, nirevoke nila yung title para kay Gupta. So, madaling sabi, yung side ng Miss Grand International, purposely, nirevoke nila yung crown. Dinithrone nila kasi may mga violations itong si Gupta. Yun ang side din ng Miss Grand International Organization. Yan, among the issues mentioned by MGI were unauthorized sponsorship agreement with a pageant sponsor, arranged for her mother to undergo a facelift and for her sister to get a free nose surgery without informing the organization, taking on work independently without informing the organization, including 3 self-obtained jobs and any compensation, refusal to pay transfer fees in taxes, creating ongoing disputes over payments, and unsubstantiated expenses amounting to over $4,000. Madaling sabi, may mga violation sa kontrata siguro na habang siya reigning a queen for 1 year ng Miss Grand International, dapat exclusive yung trabaho.
Hindi siya pwedeng tumanggap ng trabaho sa ibang mga companies or any organization for that matter nang walang paintulot, parang sa showbiz po o kahit nga po sa media sa amin, kasi ang tawag niyan moonlighting. Naalala ninyo si Mel Chanco, o nagkaso siya nawala sa ABS-CBN kasi because of the endorsement. Nag-endorse siya ng product, hindi yata aklarado sa kanilang kontrata as a talent. Yun ang sinimulan kung bakit siya lumipat. Nawala siya, mga kababayan, sinuspend yata, and finally, nag-file yata ng kaso si Mel Chanco sa ABS-CBN. Lumipat siya sa GMA, kinuha ng GMA. Siyempre, kilala na rin siya at rated TV personality. So ganon, dapat klarado yung kontrata. Kung exclusive ba, o pwede siyang gumawa ng kung sa movies, pelikula sa ibang production company. Hindi siguro naging malinaw o talagang purposely ginawa din ni Rizal Gupta kasi pinabayaan siya ng MGI. Hindi natin alam yung kwento. Kaya itong ginagawa natin, pinipresent natin both sides. Sino ba sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Di ba? So sabi dito sa kwento, the organization stressed that it has warned the Indian beauty queen about her actions, but she ultimately refused to comply. MGI also pointed out Gupta's unprofessional behavior during her visit to Czech Republic as a reigning title holder, citing her email expressing dissatisfaction with the compensation and her demands for daily hair and makeup services, even for personal outings. Madaling sabi, masyadong maluho at demanding. Pero kung totoo din yung mga aligasyon ni Gupta, doon daw sa Thailand, pinatira siya sa dilapidated na bahay. At walang pagkain. So nag-order na lang siya ng pagkain sa Grab. At most of the time, chichirya na lang. Kung totoo yun, talaga hindi din maganda pag gano'n. Ibig sabihin, pinabayaan yung mga personal needs niya. Unless, aklarado sa kontrata. Pero, dinala mo siya sa Thailand pagkatapos, pagagastusin mo siya. Parang dapat lahat, all expenses paid. Dapat gano'n. Kasi pag hindi, maubos lang yung talent fees niya. Yung sweldo, ika nga. Di ba? So what for? Bakit ka pa sumali sa ganyan? Siyempre, objective mo, sumikat ka at kumita ng malaki. Kasi sa mga pageant po, million yung dati sa multi-million dollar business, media promotions, sa mga sponsorships lang, mga kababayan, of course, may mga gastos din. That is normal sa negosyo. Pero siyempre, as reigning crown, siya yung product mo Kumikita ka sa crown queen. Ang titulo pa queen. Di ba dapat inaasikaso ang isang crown queen? Alangan man patirahin mo sa sa bulok na, may queen na katira sa bulok na bahay. Dapat palasyo. Penthouse nga po yung pininami sa kanya, sabi ni Gupta. Tapos pinatira siya sa bulok na bahay for 1 month. Unfair naman pag ganun po. Ito yung may-ari ng company, Thai media personality and business person na it's Rag Grisil. Taga Thailand pala siya. So pumunta siya sa Thailand. Itong si Gupta, yon ang kwento niya. Napakasama yung kanyang experience, mga kababayan, sa mismong bansa na may-ari ng company. Di na lang kasi pinatira, mga kababayan, sa bahay noon. Kung ako yung negosyante po, promoter niyan, patirahin ko dito sa bahay ko para sufficient yung pagkain. Asikaso, di ba? Sigurado naman na napakayaman noon at malaki yung bahay niya. And may mga quarters siguro. Kung malaki yung compound, may mga quarters. Hindi mo kailangang patirahin sa sa ibang bahay or hotel. Mas tipid pa. May mag-aasikaso talaga. Gumawa ka din niya, Mr. Maripigues, mag-establish ka din ng ganyang uri ng company, promotion. May mga beauties ka din.
Masyadong komplikado ang buhay pa ganyan. Mga kababayan, tama na siguro muna ito. Di ba? Wala masyadong komplikasyon. Kaya ang kwento ngayon mga kababayan, ito, step down or kick out, Miss Grand International founder, ex-title holder, and messy public feud. Ayan si Gupta mga kababayan with the owner ng Miss Grand International Organization. Sabi dito sa report ng ABS-CBN, there's a new issue that's rocking the global pageant scene, and it involves Miss Grand International founder Nawat Itshara Grisil and former title holder Richelle Gupta. It all started with a statement released by MGI on Wednesday. The post announced the end of Gupta's reign, effective immediately, citing the Indian beauty queen's failure to fulfill her assigned duties. Shortly after, Gupta aired her side of the issue, saying she has decided to step down as Miss Grand International 2024 and return my crown. And while she is only 7 months into her reign, she said she could no longer endure the broken promises, mistreatment, and toxic environment she is experiencing under MGI. On food, on clothes daw, on cash. Sarili niya lahat, sabi ni Gupta. Yun yung kanyang aligasyon po. Napakabata pa pala ito ni Gupta. 21 years old pa lang. Sabi ni Gupta, after winning niya MGI 2024 crown, they made us sell these cheap, tacky products on TikTok like we're sales girls. I mean, you have crowned queens. We have careers in our country. We do things. We're well respected. And they're making us sell cheap products on TikTok because it makes them money. And you cannot say no because the boss has asked you to do it. Para pala yung mga members ng yung church ni Pacquiao. Remember, yung mga bata na nire-recruit mga kababayan, pinagtinda ko ng kung ano-ano sa kalye. Yan yung testimony mga kababayan ng mga nagreklamo doon sa investigation ni Risa Ontiveros sa Senado. Iyon din yung nangyari rito. Kaya hindi na daw siya makatiis. Ayun, nagsalita na siya para hindi na maulit yung mga pagmamalabis sa kanilang mga title holders. Gupta said she found herself suffering in silence for months as MGI kept threatening to dethrone her if she brought up her concerns or refused to comply with what the organization is asking her to do. So constantly harassed daw siya, manipulated and ignored. Tingnan natin kung ano ang mangyayari dito sa controversy nito, and with the ascent to the crown ng isang Filipina beauty. Itong si Christine Julian Opiasa, kung magiging maayos ang trato. Kung parehas yung magiging experience mga kababayan, depende na yan kung ipaglalaban niya yung kanyang karapatan or mananahimik na lang. Tulad ni Nora Honor, nanahimik na lang po. Kumbaga nagkwento siya ng mga abuses po, panggagamit sa kanya, mga broken promises, noong matanda na siya. Just several years ago, before siyang namatay mga kababayan. Kasi nga, talagang nangyayari siya, ang mga ganon, na-experience nga po yung mga pang-aaboso, kahit ni Elvis Presley, panggagamit, pang-aaboso, pangluloko, pandadaya sa kontrata, ay ganon, pag pera na yung pinag-uusapan. O diba? Normal yung lukuhan po. Ngayon, depende na lang sa'yo kung ito-tolerate mo ang ganong uri ng mga pang-aaboso, pagmamalabis. Pero sa showbiz talaga, it's happening kahit po sa amin, sa media organization. Nangyayari talaga siya. Diyan sa Maynila, yung alimbawa na minensyon natin, yung case niya ni Mel Chanco, kaya lumipat siya sa GMA. Kaya lang natalo si Mel Chanco sa kaso. Ayan, Mel Chanco loses appeal versus ABS-CBN at Supreme Court over 1996 dismissal due to TV ad. Ayan,
Ito yung kinikwento ko sa inyo. The Supreme Court dismissed veteran newscaster Mel Chanco's claim for separation pay, damages and attorney's fees from ABS-CBN on the ground that she is not an employee of the broadcast giant that suspended her for 3 months in 1996 for appearing in a TV ad for a laundry detergent. Chanco appeared in a Tide commercial in December 1995 in a supposed violation of ABS-CBN memorandum issued in February of the same year, barring employees in contractual talents like her in the radio and the news, public affairs departments from appearing in ads. As a result, ABS-CBN suspended Chanco without pay for 3 months from being co-anchor of TV Patrol and the DCMM radio program Melody. In written negotiation between Chanco and ABS-CBN following the suspension, she maintained that the TV network gave her verbal approval to appear in the ad and that the suspension was harsh and unjust. ABS-CBN denied ever giving Chanco the go signal and said the suspension was decided after lengthy and careful deliberation. Kaya hindi pwede yung mga verbal lang. Kailangan may written contract po. Kasi yung mga kwento-kwentuhan lang po, it will not hold water. Madaling magbago. So anyway, pinag-usapan natin ito dito sa Life with Dan TM para mapulutan natin po ng aral. Ma-avoid natin yung ganito mga conflicts. Lalo na sa ating mga anak, ma-advise natin ang tama na kailangan klarado ang lahat kasi yung mga violations ng karapatan are normal occurrences. So depende na lang yan sa'yo kung papayag ka. In this case, hindi pumayag si Gupta. Pero sa kaso naman po, sa side naman ng may-ari ng MGI, hindi din kasi nag-comply sa mga trabaho, obligations, yung Crown Queen ng Miss Grand International. Kaya sa kanila, kung paniniwalaan natin yung kanilang kwento, kinik out nila si Gupta. Sa side naman ni Gupta, nag-resign na niya ako. Nag-resign o kinik out. Ayan, mga kababayan, ang mananatiling misteryo. Ano nga ba ang totoo? So unless dalhin yung kaso sa korte at masiyasat ng mabuti at madesisyonan kung sino yung nagsasabi ng totoo at tama, mananatili itong ganitong kwento. Ang gagawin lang natin, maging lessons para sa atin. Para wala pong maabuso. Yun ang purpose natin. Why we are discussing this dito sa ating podcast, Life with Dan TM. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel, click subscribe po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. Remember, you become what you believe.